Hello guys, kamusta kayong lahat? So, I hope nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. So, pag-uusapan natin why we should use credit card instead of cash. Okay? So, sa mga previous video ko, shinare ko sa inyo how many credit cards na meron ako. So, and gaano ako comfortable on how I use my credit card. So, today pag-usapan natin bakit kailangan gumamit tayong credit card sa ating mga purchases ng goods and services. So, number one thing para sa akin is you have the ability to earn points or cashbacks. Points is yung na-accumulate mo na points for every purchase mo na pwede mong ipunin, and most credit card is non-expiry siya. So, ibig sabihin, hindi siya nag-expired. So, ang ganda kasi niyan kasi pag naipon mo yon, pwede kang magkaroon ng mga freebies, free purchases ng goods and service. For example, hotel, massage, di ba? Airline, yun ang gusto ko airline ticket for free. Yun ang aking goal. Isa sa goal ko pala. So, tapos, yun, yung iba shopping. So, yung iba gusto nyong bumili ng mga pabango, discounted 50% or free, 'di ba? Groceries, etc. So, yun yung number one, points and cashback. Ang cashback kasi is as you use your credit card, meron balik sa certain amount. Depende yan sa klase ng credit card na kukunin mo. Pero ako kasi mas preferred ko yung points. Credit card na merong points. So, yun. Hindi lahat ng credit card may cashback, hindi rin lahat may points. Usually, ang credit card na may points is walang cashback. Ang credit card na may cashback features is walang points. So, depende na lang sa inyo, guys. So, number two is convenience. So, ako kasi, guys, para sa experience ko lang, pag may dala kasing cash, mainit sa katawan yun eh. Kahit na hindi ka nakabihis ng mukha kang mayaman, talagang ang hirap. Chances are ma-hold up ka, madudukutan ka. So, and I'm a rugged person, guys. On the go ako parati. Tapos iisipin mo pa, asan na yung cash ko, asan na, 'di ba? Ang bigat, ang laki. So, ito nga itong wallet ko, tignan mo to. Ang daming barya. Parati ako nasisiraan ng wallet kasi nga yung barya nga, ang laki. Tapos hindi ako makapag-wallet ng leather. Yung alam mo yung wallet na leather. So, dahil nga daming barya. So, for convenience usage, the best talaga ang credit card, guys. So, yun ang masasabi ko. Pangatlo is safe siya. Kasi, kapag nawala, report mo lang agad. So, maka-close na agad yun or hindi na magagamit yun. Pangatlo is kapag may gumamit ng credit card mo na unauthorized, pwede mong i-dispute yun agad. At usually, ang mga credit card company is kampe dun sa credit card owner. Okay? So, madaling kausap sila. You just need to provide them the details, sabihin nyo na hindi ikaw gumamit yan, blah blah blah, bakit, anong proof, and they are very much willing to assist you. So, yan. Pangatlo is ito, sa pinakang the best kung magbi-business ka, is you are building your credit history or credit score. So, para saan to? Credit score is, ito yung score mo on how the bank give you a score. Kung gaano ka kagaling magbayad. Okay? Kung gaano kaayos ka-transact. Kasi, ang kagandahan kasi nito is, kapag kailangan mo na ng loan, for example, magbi-business ka for expansion, start up a business, or emergency fund, hindi ka mahirapan na mag-loan. Hindi ka na mangungutang kahit kanino. And some of their loan is tax-free. Interest-free. Basta bayaran mo lang on time. Yung iba pa nga, staggered. 18 months, okay? To pay without
interest. Saan ka nakakuha nun, guys? So, yun ang problema ng mga businessman is yung additional capital. So, ako, wala pa akong malaking business. Most of my side gig are not considered to be a business. More on hobby lang siya, guys. Saturday, yung auto detailing ko. Tapos yung trading ko sa eToro trading, tax trading. eToro stocks trading. Tapos yun, I'm planning to breed a dog. And then, I have a regular job. Yun lang yung mga hindi pa talaga full-fledged business. Isa sa factor kung bakit hindi pa ako nag-start mag-business talaga is meron pa akong goal na bumalik sa profession ko as a pilot. So, ayoko kasi sorry guys. Ayoko pumasok sa isang business na hindi 100% yung heart ko doon. So, ang ginagawa ko, inaaral ko muna yung mga possible business na gusto ko in the future. At nililista ko yung mga learnings ko, in both negative and positive. Para pag ayoko na talaga dito sa profession ko, is full blast ako doon sa business na yun. So, yun yung reason ko. So, ang thinking ko is, by the time na ready na ako mag-business, wala akong magiging problema sa capital. Kasi nga, ang ganda na ng credit score ko sa bank. Actually, ngayon, the bank is offering me a generous loan. Pero, take note guys, hindi porket pinagkalooban ka ng loan is ganun-ganun lang yun. You should be very responsible, very strategic on how are you going to use that funds. Okay? That funds should be profitable para mabayaran mo yung hiniram mo. And at the same time, kumita ka rin. So, yun guys. You are positioning yourself and telling to the bank that, hey, I am a credible person. Mapagkakatiwalaan ako, okay ako kausap. Paano mo mapuprove yan? Because of my credit card transaction history. Okay? Yun. Wala nang tanong. Napansin nyo ba guys, pag nag-loan kayo sa bank, ikaw yung lumapit sa bank, ang hirap ma-approve. Kasi ang thinking ng bank is you are in need. Diba? Iisipin nila, ang laki ng risk nila sa'yo. Kasi you are in need eh. Pero kung ikaw ay magaling magbayad ng loan mo, okay, ng credit mo, tapos hindi ikaw yung lumalapit sa kanila, ikaw yung hahabulin nila. Kasi nga, ikaw yung taong kailangan nilang makadil. Dahil, history speaks itself. Okay? Nakikita yung history mo, yung credit history mo, kung paano ka magbayad on time, kung paano ka kahusay ka transact. Okay? Wala kang minimis na bayad. Hindi ka masyadong late magbayad. Hindi ka mahirap kausap magbayad. Yun yung mga tinitignan ng bank. Tapos tinitignan din nila yung labas-pasok ng pera mo sa bank account mo. Kung gaano yung kabilis, gaano kalaki, yung nadadagdag. Pataas ba yan? Pababa? Stagnant ba yan? Yun yung mga factors na tinitignan nila. Gaano rin kalaki yung deposit mo. So, yun guys, yung masasabi ko. Bakit ako gumagamit ng credit card kahit pwede mo naman bayaran ng cash? So, yun. At, panghuli is yung mga freebies. Pansin ko kasi pag gumagamit ka ng credit card, minsan may mga free na dumarating kahit na hindi nila sinasabi sa mga certain brands, certain companies, certain products sa mga malls. So, yun yung napansin ko. Then may mga events din sila na nakakasama ka for free because you are holding a credit card. Yun. So, ang dami nun guys, no? Kayo na bahalang magbilang kung ano yung mga reason ko. Okay? And then we are going to deal about it further sa mga next videos ko. So, again, kung meron kayong mga tanong, questions, naguguluhan kayo, please don't hesitate to ask me. And kung kaya kong sagutin is I am more than willing to respond.
Okay? Please subscribe to my channel and please follow my TikTok account for more update. Thank you so much guys and God bless.